Hello po, good night. Talagang naging interesado tayo dito sa issue tungkol sa PAX sa Silikan. Dahil doon sa napakinggan natin na at least 190,000 more or less job opportunities ang maibibigay sa mga Pilipino pag matuloy yung PAX sa Silica. So, it's a big deal para sa employment opportunities ng ating mga kababayan. Pagkatapos, with regard to our industrialization, so malaking role din ang magibibigay ng industrial hub na yan kung sakaling matuloy. Kaya tinitingnan natin ang yung mga puntos both against at saka pro para ma-equal natin, ma-analyze natin, matignan natin kung ano ang mas ano ang mas nakakabuti sa mga Pilipinos. So of course, yung benefits, sabi ko nga, yung employment opportunities, pagkatapos imagine ang Pilipinas ay magiging source ng itong mga chips na ginagamit sa computer, sa itong sa mga sa AI, sa robotics, sa space travel. So at iba pa, yung mga high technology na bagay-bagay. So para sa akin, it sounds good. It sounds nakakabuti sa mga Pilipino. In fact, nabalita natin, maraming mga bansa na very interested na doon ipatayo sa kanila, just like sa Vietnam. Okay? Ngunit, tinitignan din natin yung puntos ng mga antay. Okay? Sa nakita ko, ang isang panila rason dahil bakit sila ay antay ay nangangailangan daw ng maraming tubig for these big computers, Okay. Kailangan nila ang big amount of water. Kaya sabi nila, posibleng affected yung supply of water dyan sa Metro Manila. Ngunit may mga statement na nabasa natin na halimbawa, sinasabi ng isang government agency na ang company na yan ay hindi gagamit ng groundwater. Okay? So hindi affected yung groundwater sa area na yan. Sinasabi nila na ang isang source of water ay yung rain, pagkatapos others. So sa nakikita ko, ang isang possible source of water diyan yung sa dagat, yung sa mga sa ilang bansa, mga advanced, just like in Israel at saka sa Saudi Arabia at saka iba pang bansa. Okay, talagang napakadali nilang mag-produce ng water through desalination. So yung tubig sa dagat, ginagawa nilang freeze water through technology. Okay, so through technology. Ngayon, with this industrial hub, kayang-kaya nilang kanyan, magpa ng desalination. Okay? They can produce their own water. Tawag through technology. In fact, mayroon akong napanood na kahit sa mga disyerto, through technology, pwede silang mag-produce ng water. Kaya as far as water is concerned, then sa palagay ko hindi tayo affected. Then another reason na sinasabi nila is yung pandaw,
electricity. So, magiging affected daw tayo dahil yung electricity natin ay yun ang gagamitin nila. Ito ang para sa akin, ano. Ang mga companies na ito ay high-tech. So malaki mayroon silang gumagamit sila ng high technology. Mayroon silang malaking pondo at saka talagang pinag-aaralang mabuti ang mga moves nila. Ngayon, alam nila na dito sa Pilipinas kulang ang kuryente natin. Alam nila yan. Kaya pupunta sila dito pagkatapos magdepende, alam nilang kulang. So hindi, I'm sure gagawa sila ng sariling source of energy nila, source of electricity. Or perhaps mag-invite sila ng other companies na mag-produce ng electricity for them. At saka hindi naman pwede na hindi naman pabayaan i-approve ng government na mawala ng kuryente ang mga Pilipino para sa kanila. Hindi siguro mangyayari yan, ano, kasi siyempre Filipino first as far as electricity is concerned, ano. Then another one na narinig kong rason bakit sila ay antay, napakalaking area daw yung magagamit ng industrial lab nito. Well, talagang malaki. Ngunit ito ang tanong natin, ano. Sa palagay ninyo, ilang mga hectares ang na-convert na ng mga Villar family? Hectares ng lupain na ginamit ng mga Villars para gagawa ng subdivision o kaya'y gagawa ng mga resort, etc. At hindi lang mga Villar, maraming mga mayayamang Pilipino. Nagkukuan din sila pati farmland, ginagawang resort, ginagawang subdivision. Ngunit hindi tayo nagsasalita. Pagkatapos, sino bang makinabang sa mga subdivision, mga resort nila? Siyempre yung mga Villar sa mga ilang kasama nila. Kaunti lang naman ang may ibibigay na lang employment opportunities sa mga Pilipino. So, na nakikita natin yung paggamit ng use ng land para sa big project na ito. Ngunit hindi natin pinapansin yung mga iba na gumagamit ng mas malaking area ng lupain para sa kanilang negosyo o para sa kanilang interest. Okay? Pagkatapos mayroon akong napanood na in-interview na baka raw kunin yung kanilang lupa, persahin. Well, siguro ang mangyari, bilhin nila. Then pagkatapos, kung malawak yung lupain, ibibilan nila. May malaking amount din yun, para sa kanilang pamilya. Kasi mayroon daw siyang anak na pinapag-aral. So, yun ang gagamitin. Pwede naman, halimbawa, ibininta nila yung lupa nila, then out of the amount na pinagbinta nila, they can do some businesses. Kasi yung area na yan ay magbo-boom because many people will be coming around. So, mas lalaki pa yung chance nila na to earn money than just to use it for agriculture. So, yun ang pananaw natin. Although, ang puntos lang natin, tignan nga talaga na yung good points as well as bad point, pag-aralan maigi. Then kung mas marami yung benefits, so go ahead. Kung hindi naman, kung talagang destructive naman, so
don't continue. So, yun lang ang masasabi natin. So, ulit, thank you. Sana i-like us, subscribe sa ating YouTube channel at ganun din sa ating FB account.